Julius. Regarding po dito sa isinusulong po kasi nitong si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, ito nga pinag-uusapan kanina na ipagpapatupad daw po ng no work, no pay scheme po para sa mga membro po ng Kamara de Representantes. Yan, para masigurado raw po ng yung pananagutan at aktibong pagganap ng mga mababatas po natin sa kanilang tungkulin. Of course, pananaw po ninyo dito na mula pa sa labor sector po, Sir Julius. Sa unang sulyap po, kahit hindi ko pa masyadong nababasa yung detalye, sa pakiwari ko po ay magandang mungkahi ito dahil isa po siyang instrumento sa accountability o pananagutan. Alam niyo po, sa maraming mga manggagawa sa private sector, talaga naman pong no work, no pay. O hindi nakapag-report sa trabaho, may sakit man siya o anumang emergency ang naging dahilan, wala pong patawad yun. Hindi talaga siya mabibigyan ng sahod dahil hindi siya nagtrabaho. So kung papatupad po yan sa Kongreso, abay maganda, magbigay sila ng magandang halimbawa, magiging sukatan din po natin yan kung talagang gumagampan sila sa tungkulin nila bilang mambabatas o hindi. Okay po. Pero before this, Sir Julius, masabi niyo po na talagang unfair po ba yun na parte? Lalo, of course, kaiba naman po sa mga, lalong-lalo po sa mga nasa nagtatrabaho sa ating gobyerno na katulad nga, hindi po umiiral sa kanila yung no work, no pay po. Actually, marami na nga pong bentahe. Kasi lalo kung ikaw ay mambabatas, hindi nga the whole year round ay meron kayong session. Maya't maya ay may recess. Tapos even if it's 5 days of work, kapag may session days, kadalasan nga po ay wala na yan pasok pa pag Biyernes. So kung tutuusin, yung actual session days that you have to attend ay hindi po kalahati ng calendar year. And then of course, you have committee meetings that you have to attend. Ay maganda rin po na nare-record natin kung sino ba talaga yung umaten dyan, dinidinig yung mamamayan. Kasi yan lang po yung panahon na makarinig ang mamamayan sa mga hearing na yan. Sa actual session days, bawal po magsalita ang mamamayan dyan. Puro mga mambabatas lang po ang pwedeng magsalita. So, tingin ko po ay makakabuti ito, magagamit po ito ng mga mamamayan to our advantage. Malalaman natin sino ang nagtatrabaho, sino ang hindi. At kasunod dito, pati po yung quality ng kanilang mga legislation or proposed measures. Kasi live stream na rin naman po ang marami sa mga session days na ito. Kung tatambalan po natin yan ang kanilang attendance, tingin ko po, makabubuti talaga po ng gusto. Kung nagagawa ng private sector na hindi nga deserve ng mga manggagawa yan, dapat lalong pinatutupad sa ating mga mambabatas na ating sinasahuran sa pamamagitan ng ating buwis at dapat lang talaga maging accountable sa mamamayan.